Tingin ko lang kayang-kaya ni Jerwin ng Kahas manalo ng World Championship dito po kay Takuma Inoue. So kani-kanina lamang po ay nakita ko po itong poster na ito. Ito po ay from Prime Video Present Live Boxing. Japanese pero obvious na obvious. Ayan po si Takuma Inoue at si Jerwin ang Kahas. So chinek ko na rin po siya sa BoxRec. At ito po ay official na Jerwin ng Kahas versus Takuma Inoue November 15 sa Japan. Ang pag-uusapan natin ngayon, actually sinabi ko na. Sa tingin ko, kayang manalo ni Jerwin ng Kahas. Alam mo kung bakit? Sabihin ko po sa'yo. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Let's start with this. Takuma is not Naoya. And ito ang masasabi ko lang dyan. So ito po yung kanilang tale of the tape. But I'm very excited dito sa ating kababayan na si Jerwin ng Kahas pagkatapos niyang matalo kay Fernando Martinez ng 2 beses at magkaroon po ng isang laban ay napalabang kagad sa World Championship. Iba talaga MP Promotions dito, Sean Gibbons. At ito po, ang mga kalaban niya, yun lang naman kapatid ni Naoya Inoue, no? Si Takuma Inoue. So, 18 panalo, isang talo po si Takuma Inoue. Si Jerwin ng Kahas naman ay 34 na panalo, 3 talo at 2 tabla. Yung kanya pong 2 talong huli ay galing po sa isang tao. Ngayon, itong laban na ito, November 15, double header po, nakita ko na sa BoxRec. And ang masasabi ko lang is ito, tunay na opinion ko. Sa tingin ko, coming into this fight, kahit na kampiyon po, kasi ang paglalabanan po nila ay ang WBA World Bantamweight Championship po na nakuha po ni Takuma Inoue. No? Ito po yung kanyang pong pagkapanalo po kay Liborio Solis. No? May Pilipino na rin po nakalaban nito, si Jake Bornea. At meron din akong kilala na natalo siya dito kay Nordino Baali. Marjan Yap, nakalaban na rin po ni Takuma Inoue. Pero sa tingin ko, si Jerwin ng Kahas na po ang pinakamahigpit na kanyang makakalaban. And sa akin pong nakita, kasi personally, nakita ko na po itong si Takuma Inoue. Kumpara kay Jerwin ng Kahas, parang unlaki. Sa picture, parang magasin laki, pero mas malaki po si Jerwin ng Kahas. I think his size and his skills is much better. And tuwing naririnig natin yung pangalan na Inoue, ito tandaan mo, tuwing naririnig natin, parang takot tayo kasi malakas. Pero ito pong si Takuma, he's good in boxing but he has 4 knockouts out of 18 wins. So on that statistic alone, sa tingin ko, itong ang Fernando Martinez, hindi po napabaksak itong si Jerwin ng Kahas. Ang sipag nito, no? Mas mabilis, mas marami sumuntok itong Fernando Martinez. Lalo na ngayon na akyat ito si Jerwin sa 118. Kaya pa nga nito mag 122. Baka isunod yun na si Naoya Inoue. Sa tingin ko ay lamado po si Jerwin ng Kahas. At sa tingin ko ay sa November 15, in my opinion, baka mayroon na tayong world champion uli. Yun lang ang aking opinion. So, congratulations in advance. Sana mag-training yung Jerwin ng Kahas. And dahil sa Japan po ang laban, we expect Jerwin ng Kahas a month before or maybe 2 weeks before to be here in the Philippines or maybe direct to Japan para acclimated po sa oras. Kasi syempre nasa Amerika sila nagte-training pero dahil sa Japan ang laban, kailangan niya bumalik ulit ng either Pilipinas or direct sa Japan. Ano sa tingin nyo guys? Kaya ba nating mag-world champion? Ako sa tingin ko kaya. Walang biro yan, promise. I think ito na yung pagkakataon ni Jerwin ng Kahas ulit. Salamat po guys and shoutout nga pala sa Sports Plus. Ito po yung aking sponsor for this video.